March 2020 ang buwan na hindi makakalimutan ng lahat. Nagulantang ang buong mundo nang ideklara ang lockdown dahil sa COVID-19 virus na kumitil sa milyong-milyong buhay. Ikinagulat ng pamilya ni Gretchen Anthony nang makatanggap ang mga ito ng text mula sa kanya na nagsasabi na siya'y tinamaan ng naturang virus sa kabila ng malusog na pangangatawan at kasalukuyang nasa isang CDC facility sa Florida dahil lumala ang kanyang kalagayan. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari kay Gretchen Anthony? May kinalaman nga ba ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan? Sino ang lalaki sa CCTV footage na kuha mula sa kanyang garahe? Nasaan si Gretchen Anthony? Si Gretchen Stoughton Crane ay ipinanganak sa Doylestown, Pennsylvania noong January 8, 1969. Bago pa man siya nagdesisyon tumira sa Florida taong 2006, nagdesisyon siyang bumalik ng New Jersey para kumuha ng kursong education kung saan nagsimula din siya magturo pagtapos ng ilang taon. Lumipat siya sa New York para mag-aral sa isang fashion school at dahil na rin sa pagiging adventurous at risk-taker niya, nagdesisyon siyang lumipat sa Florida kung saan nagturo siya ng halos 8 taon sa isang private school sa Palm Beach County. Pagtapos nito'y lumipat ng ibang karera si Gretchen kung saan tinanggap niya ang posisyong Human Resource Director sa Viking Utility na isang electrical contractor. Ang single mother na si Gretchen ay may isang 12 years old na anak sa kanyang unang asawang si Jeff kung saan pinagtutulungan nila ang pagpapalaki sa bata sa kabila ng paghihiwalay. Paboritong tambayan ni Gretchen ang beach kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip lumipat sa Sunshine State ng Amerika. Mahilig din siya sa mga outdoor activities at physical fitness at ayon sa mga malalapit na kaibigan, napaka-aktibo ni Gretchen sa iba pang activities tulad ng hiking, paddleboarding at yoga. Mas lalo pang pinagtuunan ng single mom ang pangangalaga sa kanyang kalusugan kung kaya't naghanap siya ng personal trainer sa gym na malapit sa kanyang tinutuluyan. Dito na nakilala ni Gretchen ang trainer na si David Anthony. Si David Ethan Anthony o David Anthony Deutsche ay isang physical fitness trainer sa Orange Theory at iba pang gym sa Florida. Lumaki siya kasama ang kanyang single mother sa Palm Beach Gardens. Lumaking mahiyain, mababa ang self-esteem at hindi mahilig makihalubilo ang binata. Madalas din naging tampulan ng katatawanan si David dahil sa timbang neto. Dagdag pa dito, hindi rin siya hinayaang sumali sa mga recreational activities sa kanilang paaralan dahil na rin sa build ng kanyang katawan at height na mas mataas sa normal na mga teenagers na kapareho niyang edad. Ayon sa kanyang pamilya, ito ay isa lamang sa dahilan ng depresyon ng binata at pinaniniwalaan nila na maaring bipolar din ito dahil sa mga pinapakitang sintomas. Hindi ito tinanggap ng binata at tinanggihan ng payo ng pamilya sa kahit anong treatment. Sa kabila nito, nagsimulang pagtuunan ng pansin ni David ang kanyang timbang at physical na anyo sa pamamagitan ng pag-workout at iba pang activities. Binigyan siya ng full scholarship para maglaro ng basketball sa Eckhart College sa St. Petersburg bago pa siya nagtrabaho bilang gym instructor. Sa taas na 6-7 foot, magandang pangangatawan, nakakaakit ng ngiti at ang pagkakaroon ng malakas na dating, naging paborito ng mga kliyente sa gym ang binata. Ayon sa kanyang manager na si Tabitha, maliban dito masipag at dedicated sa kanyang trabaho ang binata kung kahit hindi na rin katakataka na nabihag niya ang single mom na si Gretchen. Sa pagsisimula ng relasyon ni na David at Gretchen, hindi maitatago ang saya na naidudulot nila sa isa't isa dahil na rin sa parehong mga hilig. Maliban sa pagpunta sa gym at pangangalaga ng kanilang mga katawan at kalusugan, mahilig din magbike, mangisda at magkayak ang dalawa. Dagdag pa dito, nakita ni Gretchen ang pagmamahal at pag-aalaga ng bagong kasintahan sa kanyang anak na si Ava. Hindi nagtagal, na-engage ang dalawa at agad na nagpakasal sa Las Vegas taong 2015. Lumipat si David sa bahay ni Gretchen sa Sunshine Drive sa Abacoa Mallory Creek Community. Dito nagsimula ang mga problema ng bagong mag-asawa. Naikwento ni Gretchen sa isa sa malapit na kaibigan na nagsimulang magbago ang ugali ng asawa kung saan naging madalas ang kanilang pagtatalo dahil na rin sa masasakit na salita na binibitawan ni David. Wala pa mang 1 taon ang pagsasama ng dalawa, napabalita na naghiwalay sila ngunit sinubukan nilang ayusin ito.
Taong 2017, natanggal sa trabaho si David dahil sa pagkakaaresto nito kung saan nakulong siya ng panandalian nang magtungo siya sa isang video store na may daladalang barilan at inatake ang pulis na pinapakalma siya. Sa kabila nito, nakabalik siyang muli sa gym dahil na rin sa magandang performance niya sa trabaho. Sa pagkakataong ito, ilang ulit nang sinubukan ni Gretchen na makipaghiwalay sa asawa, ngunit patuloy na tumatanggi ang huli at pilit na inaayos ang kanilang pagsasama. Lalong lumala ang kakaibang pag-uugali ni David kung saan inaya nito ang asawa na mag-al sa balutan taong 2018 dahil naniniwala siya na magugunaw na ang mundo na tinanggihan naman ni Gretchen. Nadatnan niya sa kanyang truck ang ilang sako ng bigas, mga kaldero, kawali at mga pares ng sapatos. Hindi pa natapos dito ang kakaibang kinikilos ni David. Nang minsang kalkalin ni Gretchen ang backpack neto, nakita niya na ang kanyang wedding ring, passport, driver's license, credit cards at pera ay nasa loob nito. Dahil dito, nagdesisyon siya na maglagay ng camera sa kanyang bahay para matyagan ang kilos ng asawa. Naikwento niya rin sa kaibigang si Don na hindi siya natutulog hanggat hindi niya nakikitang pumapasok sa kwarto ang asawa para matulog. At sa takot niya dito, naglalagay siya ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan para protektahan ang sarili. Hindi lingid sa lahat ang pag-iidolo ni David sa sikat na basketballistang si Kobe Bryant. At nang mapabalita na ito ay pumanaw noong January 2020, maliban sa mga biglaang outburst at pag-iyak sa harap ng mga kliyente niya, nagsimulang magpakita ng agresibong pag-uugali si David at ito nga ay naging dahilan ng pagkakatanggal niyang muli sa trabaho. Sa kabila ng pagpapaalis ni Gretchen kay David, minsan nadatnan niya ang dating karelasyon sa kanyang bahay kung saan nakakalat ang mga damit nito sa kanyang higaan at mga dalang pagkain na nasa kanyang fridge na tila ba nagdesisyon ito na tumirang muli kasama siya sa kabila ng kanilang paghihiwalay. February 28, 2020, nag-file ng divorce ang mag-asawa. Inakala ng lahat na unti-unti nang nakakapag-move on ng dalawa dahil napabalita na may dinedate na rin sila. Sa ilang linggong pananahimik, muling sinubukan ni David na ayain si Gretchen patungang Costa Rica dahil sa paniniwalang matatakasan niya ang pandemic, ngunit tumanggi muli si Gretchen. Katulad ng karamihan, naging takbuhan ni Gretchen ang social media para magpalipas ng oras, makausap ang mga mahal sa buhay at paglabanan ng lungkot dahil na rin sa pinagdadaanan niya at sa pandemya. Ilang araw ang lumipas, hindi pumasok sa trabaho si Gretchen na ikinagulat ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Wala rin kahit anong update sa kanyang social media account. Sinubukan din siyang kontakin ng kaibigan ngunit umabot pa ng 2 araw bago ito nag-reply kung saan sinabi niya na tinamaan siya ng COVID-19. Dahil sa healthy lifestyle ni Gretchen, naniniwala ang kanyang mga kaibigan na gagaling siya. Muli nilang kinamusta si Gretchen ngunit sinabi nito sa text na lumala ang kanyang kalagayan kung saan kinailangan siyang dalhin sa isang CDC treatment facility mula sa Jupiter Medical Center dahil sa posibleng makatulong ang kanyang dugo sa paghanap ng gamot sa naturang virus. Dagdag pa dito, tanging pamilya lamang daw ang maaaring kumontak sa kanya. Nakatanggap din ng text messages ang anak at dating asawa ni Gretchen na si Jeff kung saan sinabi nito na maaaring hindi na siya makontak sa mga susunod na araw dahil planong isailalim siya sa induced coma ng mga doktor. Nagsimulang kutuban si Jeff dahil ayon sa kanya, kakaiba ang paraan ng text na natanggap niya. Maliban dito, hindi na rin makita ng anak nilang si Ava ang location ni Gretchen na laging naka-on. Dahil sa hindi mapakali ang dating asawa, nagpa siya itong tumawag sa kapulisan at mag-request ng welfare check sa bahay ni Gretchen, ngunit wala silang natatnan dito. Nagtungo si Jeff sa Jupiter Medical Center kung saan nakita niya ang sasakyan ni Gretchen na Mini Cooper sa parking lot. Nasa loob ang bag nito na nakadagdag sa paghihinala niya. Dahil sa hindi maaaring pumasok sa loob ng ospital, tumawag na lamang siya dito para malaman kung ano talaga ang sitwasyon ng dating asawa. At dito na nga kinumpirma ng staff na walang kahit anong record si Gretchen Anthony simula 2008. Lahat ng impormasyong ito ay nakarating din sa mga kaibigan ni Gretchen kung kaya't nag-file na sila ng missing person report. Muling nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Gretchen kung saan sapilitan nila itong pinasok.
Basag na picture frame, mga towel na may mga pulang mancha at mga bleach na panlinis ng bahay ang nadatnan nila. Nang magtungo sila sa garahe, nakakandado ang pinto kung saan naiwan ang sirang susi sa loob ng hawakan nito. Napansin din nila ang animoy puting mancha sa sahig palabas ng driveway na hinihinalang bleach. Napansin din nila na ilan sa mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay ay nawawala. Ayon sa isang kapitbahay, March 21 bandang alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga nang makarinig siya ng sigaw ng babae na nanggagaling sa garahe ni Gretchen. Ngunit wala siyang naging aksyon dito. May mga nakarinig din na parang may naglilinis sa loob ng garahe ng biktima ngunit tanging amoy ng bleach at umaagos na tubig lamang ang nakita nila. Nakita din ng mga kapitbahay ang isang itim na truck na nakaparada sa labas nito. Nakatakip ang likuran, ngunit walang tao dito. Nagtungo din ang mga pulis sa bahay ng nanay ni David kung saan inakala nilang maaaring tumutuloy ang sospek. Wala siya dito ngunit nakipagtulungan naman ang kanyang ina kung saan nabanggit niya na plano nito na magpunta sa Costa Rica ngunit hindi ito nagpaalam sa kanya. Sa patuloy na paghihinala ni Jeff sa paraan ng mga text messages na natanggap niya, napagtanto niya na ang estilo ng pag-text ay kapareho ng sa pangalawang asawa ni Gretchen na si David. Agad kinontak ng mga pulis si David Anthony, ngunit ayon sa kanya, nakatanggap din daw siya ng parehong text mula kay Gretchen nagsasabi na siya ay tinamaan ng malubhang COVID virus. Dagdag pa niya, binanggit daw ni Gretchen na gusto niya itong lumayo kapag siya'y gumaling mula sa virus dahil nadiskubre niya na may anomalyang nangyayari sa kanilang kumpanya kung saan nireport niya ito sa IRS. Nakuha ng mga investigador ang CCTV sa labas ng isang ospital ngunit ito ay malabo. Pero kapansin-pansin ng isang matangkad na lalaki na siyang nagdala at nag-iwan ng sasakyan ni Gretchen sa parking lot. Halos 1 linggo na ang lumipas ngunit wala pa ring narinig na kahit ano ang pamilya ni Gretchen sa kanya. Ngunit nagulat ang lahat ng magpeng ang cellphone nito sa Pensacola, Florida na mahigit 9 na oras ang layo. Dito na mas pinalalim ng mga investigador ang pagsisiyasat sa background ni David kung saan nakausap nila ang dating kasintahan niya na si Heidi. Naikwento nito ang biglaang pagbabago ng binata pagtapos ng ilang buwang pakikipagrelasyon nito sa kanya. Lahat ng kilos niya ay binabantayan ni David at madalas daw siyang makatanggap ng masasakit na salita patungkol sa mga kinakain niya. Nagulat na lang daw siya isang araw nang maabutan niya ito sa kanilang sala. Lumuhod ito na inakala niyang magpo-propose, ngunit nakipaghiwalay ito sa kanya dahil mas gusto daw nito mapalibutan ng mga taong successful at hindi pinapabayaan ang kalusugan. Napag-alaman din na naaresto si David Anthony sa isang shopping center sa New Mexico dahil sa pang-i-stalk sa grupo ng mga babaeng teenagers. Siya ay kinasuhan din ng resisting arrest with violence nang sinaraduhan niya ng pinto ang isang pulis dahilan para ma-injure ang kamay nito. Natagpuan din ng isang kutsilyo at cash sa kanyang truck. Paglipas ng ilang araw na pagkakakulong, kinailangang magpiyansa ni David ng $3,000 kapalit ng paglaya. Ito ay 3 araw bago ang pagkawala ni Gretchen Anthony. Sa pagkakataong iyon, wala pa ring malinaw na sagot sa kung anong nangyari at kung nasaan si Gretchen Anthony. Wala pang matibay na ebidensya na maaaring magdidiin sa suspect na si David Anthony, ngunit patuloy pa rin siyang minamanmanan ng kapulisan. Isang jewelry pawn shop ang nagtimbre sa mga pulis na nagbenta ng mga alahas si David sa kanilang tindahan. Ayon sa suspect, ito ay pag-aari ng isa sa kanyang pamilya na pumanaw dahil sa COVID-19. Nahagip din ng CCTV ng isang establishmento sa Texas si David, ngunit paglipas ng ilang araw, bumalik din ito sa New Mexico. Pinagpatuloy ni David ang kasinungalingan na walang nangyaring masama sa dating asawang si Gretchen. Tinawagan niya ang mga pulis dahil ayon sa kanya, may isinulat na statement si Gretchen at inutusan siya netong basahin sa kanila. Sa nauna ng kwento ni David, pinagdiinan niya sa mga pulis na natatakot si Gretchen para sa kanyang buhay dahil sa nadiskubre niyang kalukuhan sa kanilang kumpanya kung kaya siya'y nagpakalayo-layo. Sa patuloy na paghihinala ng kapulisan, muling naaresto si David Anthony at pinaninindigan pa rin ng sospek na ang huling balita niya kay Gretchen ay ang pagkakasakit nito ng COVID-19. Sa kawalan ng matibay na ebidensya, napilitang pakawalan ng mga pulis ang sospek, ngunit sila ay nagkaroon ng pagkakataon na muling i-check ang kanyang truck.
Nakuha nila ang ilang security camera na mukhang sapilitang tinanggal at ang basag na phone ni Gretchen. Na-retrieve ang ilang kuha sa CCTV footage. Isa na dito ay ang kuha noong March 21 bandang alas 6 ng umaga kung saan may isang kahina-hinalang matangkad na lalaki ang nasa porch ni Gretchen. Hindi malinaw kung sino ang lalaki sa footage dahil na rin sa pag-iwas neto. Kapansin-pansin din na may hawak itong bagay na hindi maaninag sa kamera. Naaninag ang paglabas ni Gretchen sa kanyang porch at ang ilang recorded audio mula sa kanyang Alexa kung saan inutusan niya ito na buksan ang ilaw at tumawag sa 911. Isang video ang nagbigay ng linaw sa lahat kung saan makikita ang mukha ng suspect na si David Anthony sa loob ng garahe ni Gretchen Anthony. Makikita na may isang bag na nilagay ang suspect sa loob ng kanyang sasakyan bago ito humarap sa kamera para tanggalin ito. Ito ay naging sapat na ebidensya para maglabas ng warrant of arrest ang kapulisan noong March 30, 2020. Tuluyan nang naaresto si David Anthony sa Las Cruces, New Mexico kung saan sinampahan siya ng kasong first-degree murder at kidnapping. Sa kabila ng nakuhang ebidensya, patuloy na itinanggi ng suspect ang paratang ng mga pulis. Pinaninindigan niya na kasama niyang bumabiyahe si Gretchen at lahat ng nasa video ay pinag-utos lang sa kanya ng biktima. My name is Jared Kennerson. I'm a detective with the Jupiter Police Department. There's a warrant for your arrest, and I'm going to explain that when we get back to the... Excuse me? For what? Homicide. For who? Who do you think? That's why I asked the question. We'll talk about it at the headquarters, okay? Okay. All right? Ilang buwan ang lumipas na natili sa kustodya ng kapulisan si David Anthony habang patuloy pa rin nilang pinaghahanap ang labi ni Gretchen Anthony. Sa kabila ng mga kuha sa CCTV, basag na cellphone at iba pang nakuhang ebidensya sa bahay ng biktima, nais ng prosekusyon na magkaroon ng mas matibay na ebidensya at ito ay kumahanap nila ang katawan ng biktima. Kapag napatunayang nagkasala si David Anthony sa kasong first-degree murder, maaari siyang patawan ng pinakamabigat na sentensya na kamatayan. Para sa mga naiwan ni Gretchen, mas importante na mahanap ang katawan niya at magkaroon ng maayos na libing kung kaya't isang plea deal ang inalok sa suspect. Paglipas ng 8 buwang pananahimik, nag-plead ng guilty si David Anthony para sa second-degree murder at kidnapping kung saan hindi na maaaring bawiin or baguhin ng prosekusyon ang napag-usapan. Parte ng plea deal ay ang pagturo ni David sa mga labi ni Gretchen Anthony at ang mas mababang sentensya. Ang labi ni Gretchen Anthony ay natagpuan di kalayuan sa kanyang bahay sa Jupiter malapit sa isang nursing home sa likod ng Walmart. Inihimlay ng mga naiwan ni Gretchen ang kanyang mga labi pagtapos ng autopsy na nagpapakita na ito'y sinakal at pinagsak sa liig. At approximately 3:30 p.m., investigators located what is believed to be Gretchen Anthony. January 2021, sinintensyahan ng 38 years na pagkakabilanggo si David Anthony. Sa huling statement ni David, sinabi niya na ang tanging maiaalok niya lamang sa pamilya ay ang pagtanggap ng ginawa niya. Sinabi niya rin kung gaano kabuti si Gretchen bilang kaibigan, ina at partner. Maririnig naman sa background ang nanay ni Gretchen na nagsasabi ng no bilang pagtanggi na walang kapatawaran ang ginawa niya. Gretchen loved me, Abel loved me, and Gretchen's family loved me. Is there anything I can say that will comfort a girl who's lost a mother? Are there any words that would ease the burden of a mother who's lost a daughter? No. How do I offer anything of value to a sister and brother who's lost a sister, friends who've lost a friend? There is only greed and addiction to drive this heinous act. Hindi man nakuha ng pamilya ang pinakamabigat na parusa para sa kanila, sapat na naiamlay sa huling hantungan ng kanilang minamahal na si Gretchen.